Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Binuksan ni Yeching ang kanyang mga mata, ngayon ay nagliliwanag na parang nag-aapoy sa loob, at malamig na bamulong, bawat salita ay dumadagandong sa hangin. Ang espada ko, ay espada mo rin. At ang espada mo, ay espada ko rin. Napatigil ang demonyo, kumunat ang noo nito, tila biglang pinutol ang kanyang kumpiyansa. Napaatras siya, pasigaw na nagtanong, ano bang kabaliwan ang sinasabi mo? Habang mahigpit pa ring nakahawak si Yeching sa espada ng demonyo, unti-unting lumalalim ang ngiti nitong walang emosyon. Sa bigat ng kanyang tinig, nagpatuloy siya. Ang aking lakas, ay lakas mo rin. At ang lakas mo, ay lakas ko rin. Napasigaw ang demonyo, halatang hindi na ito makaintindi. Bakit ka nagbubulong ng mga kalokohan? At bakit buhay ka pa? At doon, sumabog ang tinig ni Yeching, isang sigaw na parang kidlat na pamunit sa katahimikan. Kailanman ay hindi ako susuko kaninuman, at hindi ako magiging demonyo. May halong galit, tapang, at matinding paninindigan ang bawat salitang iniwan niya sa hangin, dahilan para manginig ang demonyo sa hindi nito maipaliwanag na takot. Sapagkat wala ni isa mang maaaring pumalit sa akin. Tanging siya lamang, ang maaaring maging kapalit. Sa isang iglap, kumislap sa isipan ni Yeching ang sinabi ni Novelas noong ibinalik nito ang kanyang mata, ang pangakong pananagutan niya ang wild dog hanggang sa pinakahuling sandali. Muli niyang naramdaman ang bigat at apoy ng pangako na iyon. At sa gitna ng tensyon, buong tapang at walang bakas ng pagdadalawang isip, idineklara ni Yeching. Ako ang dragon. Sumabog sa galit ang demonyo, hindi na nito maitago ang pagkabaliw sa hindi nito maunawaan, o matatanggap, na mga salita. Napahiyaw ito, nagngingit-ngit, tila sinusubukang itapon ang takot na unti-unting gumagapang sa puso nito. Sumabog mula sa katawan ni Yeching ang nakamamanghang aura ni Novelas, isang draconic energy na parang nagngangalit na bagyo. Sa tindi ng presyon, napaatras ang demonyo, para bang tinamaan ng purong takot na direktang tumagos sa kanyang kaluluwa. Mula sahig hanggang kisame, ang buong lugar ay nilamon ng apoy ng kapangyarihan ni Yeching. Inactivate niya ang triple blood frenzy of the dragon. Nanginginig ang demonyo, ang katawan nito halos bumigay habang unti-unti siyang dinudurog ng galit, pagkagulat, at hindi maipaliwanag na pangamba. Naglakad si Yeching pasulong, mabagal, mabigat, at parang naglalakad na bulkan na handang sumabog anumang segundo. Kumukulong para siyang apoy na nag-aapoy na walang direksyon kundi pasugod. Malalim ang boses niya ng bigkasan ang mga salitang kumikiska sa hangin. Hindi mahalaga kahit mapunit ang aking laman at dugo. Hindi mahalaga kahit mabasag ang aking mga buto. Lulunukin ko ang lahat, even kung maging latak ang aking laman loob. Direkta niyang tinuon ang tingin sa demonyo, isang tingin na parang kayang tumaastas ng espiritu. Lalamunan kita. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata, magkaiba ang kulay. Ang isa, kumikislap sa pagkapunit ng sariling lakas. Ang kabila, unti-unting nauubos sa itim, tulad ng mga mata ni Novelas mismo. At para bang sa mismong tingin niya, nagsimula ng gumapang ang kamatayan sa balat ng demonyo. Nabigla ang demonyo sa nangyari, nabubulol ang boses nito habang nanginginig na tinatanong. Sino ba ang tunay na demon dito, ako ba? O ikaw, Yeching? Sa halip na sumagot, umabant si Yeching. Hinawakan niya ang espada ng kalaban at mariing hinayla ito mula sa kamay ng demonyo, isang galaw na mabilis at tiyak, na para bang wala ng halaga ang kaaway sa harap niya. Napasinghap ang demonyo, nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang ginawa ni Yeching. Agad nitong inamba ang kamay,
handang bawiin muli ang espada na tila iyon ang tanging koneksyon niya sa sariling kapangyarihan. Napasigaw ang demonyo, ang boses niya'y nanginginig sa galit at takot. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa akin sa sariling domain ko. Sa kanyang mga palad, nagsimulang mag-ipon ang mabangis na enerhiya, rumaragasa, umiikot, halos pumutok sa dami ng lakas na pinipigilan niyang kumawala. Kahit nakuha ni Yetching ang sandata, walang takot na ipinarinig ng demonyo ang kanyang yabang, mariing idineklara na taglay pa rin niya ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng domain na iyon, kapangyarihang hindi raw maaagaw ng kahit na sino. At sa walang pasintabing puot, pinakawala ng demonyo ang naglalakihang enerhiya mula sa kanyang magkabilang palad, dumiretso patungo kay Yetching, isang atakeng ginawa para pumatay. Tumama sa lupa ang kapangyarihang pinakawala ng demonyo, at sa isang iglap ay nag-alsa ang malalaking tipak ng bato, parang mga higanteng kasunod ng pagbuga ng isang bulkan, lahat ay lumilipad patungo kay Yetching. Inihanda ni Yetching ang espada, mahigpit ang pagkakahawak, nakaposisyon para salubungin ang lumaragasang pag-atake. At sa sandaling sumapit ang mga tipak sa kanyang harapan. Isang hampas lamang. Isang malinis, matalim, at mabangis na swing. At nabura ang lahat. Kumalat ang alikabok. Naglaho ang mga bato. Parang winalis ng isang Diyos ang buong atake. Napatigil ang demonyo, nanlaki ang mga mata. Hindi siya nakagalaw, mismong katawan niya ang tumama sa kanya, direkta sa kanyang mga braso, sapat para maramdaman niya ang bigat ng pagputol ng hangin. Ngunit sa huling sandali, ngumiti ang demonyo. Isang ngiting malamig, puno ng pangungutya at kabaliwan. At bago pa man makahakbang si Yetching, nagmistulang bangungot na bomb-alot sa nag-aalimpuyong dugo ang katawan ng demonyo, naglaho ito sa harapan niya na para lamang isang anino. Sa isang kisap mata, lumitaw ang demonyo sa likod ni Yetching, handang umatake ng patalikod. Mayabang nitong bomb-ulong. Tingnan natin kung paano mo ito iiwasan ng harapan. At doon niya pinakawala ng isang dambuhalang pagsabog, isa na namang nakapanlulumong enerhiya na kayang sumire ng anumang tumayo sa daan nito. Ngunit si Yetching, hindi gumalaw, nanatili siyang nakatayo, tuwid, tahimik, na para bang eksaktong alam niya ang galaw na iyon ng demonyo. At matagal na niya itong inaasahan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar, at sa loob ng ilang segundo ay nilamon ng makapal na usok at apoy ang paligid. Ang sahig ay umuga, ang hangin ay nag-vibrate, tila mismong espasyo ay nabiyak. Tumawa ang demonyo, ng yabang at paniniwalang iyon na ang huling atake. Tapos ka na, bulong niya sa sarili, sigurado sa kanyang panalo. Ngunit nang unti-unting hamupa ang apoy at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang usok. Napawi ang ngiti niya. At napalitan iyon ng matinding pagkagulat, isang ekspresyon na parang inalihan ng malamig na kamatayan. Si Yetching ay naroon pa rin. Hindi nagkagalos. Ni isang paso ay wala. Nakatayo siya ng prente sa parehong pwesto, hawak pa rin ang espada ng demonyo na parang walang nangyaring pagsabog. Napaatras ang demonyo, na puno ng takot ang kanyang boses habang sumisigaw. Bakit hindi ka namamatay? Paano mo nagagawa yan? At dahil sa sobrang galit at pagkabaliw, naglabas siya ng mas mabangis at mas napakalaking kapangyarihan. Ang dalawang kamay niya ay halos kumulo sa inaypong enerhiya, nanginginig sa dami at puwersa nito. Samantala si Yetching, tahimik, kalmado, walang kahit anong pag-aalala sa mukha. Pinapanood niya lamang ang bawat kilos ng demonyo, para bang sinusukat kung gaano pa kalayo ang kaya nitong gawin bago tuluyang mabaliw sa takot. Nag-angat ang demonyo ng dalawang dambuhalang tipak ng bato, nakabitin sa ere na para bang dalawang bundok na handang magdurog kay Yetching sa gitna nito. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak, winasak na ni Yetching ang mga ito sa isang iglap. Isang mabilis at malinis na hiwa gamit ang espada na parang awtoridad ng isang dragon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yetching. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, at mabilis na tumakbo patungo sa demonyo,
Ang bawat hakbang ay may tunog na parang kidlat na umiindayog sa lupa. Sa paglapit niya, mabilis niyang iwinasiwas ang espada, isang pugay ng pag-ataking walang puwang para sa pag-urong. Sa takot at desperasyon, sinubukan ng demonyo na muling tumakas gamit ang Blood Nightmare Shift, umaasang makakalayo siya sa galaw na imposibleng bantayan. Ngunit paglingon niya, wala na roon si Yetching. Nang inag ang panga ng demonyo, napanganga sa takot habang sumisidhi ang realization. Yetching, gumalaw na parang totoong kidlat. Isang kisap mata pa, at naramdaman niyang may presensya na sa likod niya. Yetching, nag-teleport sa likuran niya. Kasunod noon ay ang malamig na tunog ng bakal na lumalagares sa laman. Tumama ang espada ni Yetching sa katawan ng demonyo, isang nakamamatay na atake. Habang nakatarak pa ang talam, agad na inactivate ni Yetching ang recycling, malamig ang tinig habang inuutos sa sarili. Gamitin muli ang lahat, Lu, lumayo ka, sigaw ng demonyo, nanginginig, namimulog ang mga mata. Pinipilit nitong alisin ang espada mula sa sariling katawan, sabay pilit inaabot si Yetching na para bang kaya niya pang pigilan ang nangyayari. Hinugot ni Yetching ang espada. Isang patak ng dugo, isang hakbang palayo. Ang katawan ng demonyo ay biglang binalot ng pulang aura, pero hindi doon nagtatapos. Unti-unti itong nagdidilim, nagiging mas mabangis, mas malagim. Kumalat ang may itim na marka sa balat nito, parang mga bitik ng bangungot na bumubuka mula sa loob. Yumarko ang kanyang likod, at biglang umakyat ng matindi ang kanyang kapangyarihan. Huminga ng malalim ang demonyo, at sa kauna-unahang pagkakataon mula kanina, umamin ito. Hindi ko, inakalang kaya mo pang makipagsabayan. Isang pahayag na hindi alam kung paghanga, takot, o desperasyon. Lalo na, ang makapag-recover ng stats sa mismong domain ko. May tono ng pagkabilib sa boses ng demonyo habang tinatawag niya itong kamangha-mangha, ngunit nakabalot iyon sa galit at pagdududa. Kasabay nito, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang dating malaaninong demon ay unti-unting naging isang kabalyero, nababalutan ng makapal at nagliliwanag na itim na baluti, tulad ng isang mandirigmang sinilang mula sa pinakamadilim na bangin ng impyerno. Tumingin si Yetching sa hawak niyang espada. Isang malamig, malutong na bulong ang sumunod. Ang mga sandata, nakakabawas lamang sa kanyang offensive efficiency. At sa kanya ginawa ang bagay na hindi iisipin ng kahit sinong normal na nilalang. Ngumiti siya, isang nakakakilabot, mabangis na ngiti. At kinagat ang espada. Sa harap ng demonyo, dinurog niya ang talam gamit ang sariling ngipin, parang isang halimaw na hindi na sumusunod sa batas ng tao o ng demonyo. Napasinghap ang demonyo, halos mabingi ang hangin sa sigaw nito. Kinagat mo ang espada ko. Kasabay ng pagdurog ng bakal, umangat ang kapangyarihan ni Yetching, mas mataas pa kaysa kanina. Kumalat ang mga demonic markang sa kanyang mukha, maka-dragon ang bagsik, maka-demonyo ang anyo, at maka-Diyos ang presensya. Pagkaraan ng ilang saglit, nagbago ang kanyang katawan, isang anyong mas mabilis, mas mabangis, at mas hindi na kayang hulaan. Napatigil ang demonyo, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa bilis ng pag-evolve ni Yetching. At bago pa man makapagsalita ang demonyo, naglahong parang kidlat si Yetching. Isang kisap mata, wala na siya sa harapan. At ang demonyo, mas lalo pang nayanig sa takot. Lumitaw si Yetching sa mismong harapan ng demonyo. Napanganga ito sa gulat, nanigas ang buong katawan, at hindi kaagad. Nakagalaw mula sa kinatatayuan nito. At bago pa man makareact, isang mabangis na suntok ang bumulaga sa mukha ng demonyo, tumama ng diretso at malinis, sa lakas ng impact, nilipad ang katawan ng demonyo pataas, hindi man lang nakaporma, hindi nag-aksaya ng sandali si Yetching, inipon niya ang puwersa sa kanyang mga binti, isang malupit, condensed na lakas na parang kidlat na nakaimbak, at habang ang demonyo ay hindi pa man nakakabawi sa unang tama, sinundan na ito ni Yetching sa ere. Mabilis, brutal, halos imposibleng makita ng mata, nagpantay ang posisyon nila sa himpapawid, at doon,
Isa pang mabagsik na atake ang pinakawalan ni Ye Qing, tumama ang suntok, at sa lakas nito, bumagsak ang demonyo pababa, parang iniwan ng langit mismo. Pagbagsak niya, nagbitak ang lupa. Kumalat ang mga lamat na parang gumapang na kidlat sa sahig. Napabuga ng dugo ang demonyo, umaagos mula sa bibig at ilong dahil sa natamo nitong pinsala. Ngunit hindi pa tapos si Ye Qing. Muling sumugod si Ye Qing mula sa ere, isang anino ng kamatayan na bumabagsak mula sa langit. Nakita yun ng demonyo. At sa sobrang pagkataranta, naglabas siya ng mga kadena. Kumikidlat ang bawat isa. Desperadong sinusubukang salubungin at pigilan si Ye Qing bago pa tuluyang bumagsak ang susunod na atake.